Ka-TBSA, bago tayo magpatuloy ay iaanunsyo ko muna ang nakahula ng ating nakaraang episode. Congratulations dahil panalo ka ng 300 pesos GCash. Sa ating mga viewers, baka ikaw na ang susunod na manalo. Kailangan mo lang mag-subscribe at hulaan ang one-word title o isang salitang pamagat ng ating video ngayong araw. Paano kung ang isang estranghero na pinapasok at tinanggap mo sa iyong bahay ay siya palang wawasak sa iyong maayos na tahanan at tahimik na buhay? Nakatira sa isang 2-story mansion sa Oak Ridge Lane ang pamilya Corin. Ang padre de pamilya, si Arnold Corin, ay kilala sa matamis na ngiti at delicate na panlasa sa mga mamahaling alak. Samantala ang kanyang asawa na si Sofia ay isang part-time yoga instructor na dahil sa pagiging mabait at pagiging involved sa community ay minamahal ng marami. Ang kanilang mga anak, ang 8 taong gulang na si Lila at 5 taong gulang na si Theo, ay kapwa matalino at magalang. Madalas papurihan ng mga grupo at ibang magulang. Taong 2017, tila naging maganda ang kapalaran ng pamilya. Nang mga panahong yon ay nakakuha si Arnold ng promosyon sa trabaho. Si Sofia naman ay unti-unting napapalawak ang kanyang mga klase sa yoga. At ang mga bata ay nagsisikap sa eskwela at ang kanilang mga extracurricular activities. Maayos ang takbo ng buhay ng pamilya at wala sa kanila ang nakababatid na malapit nang magbago ang kanilang mundo dahil sa isang hindi inaasahang trahedya. Mayo 2017, unang tumapak si Cara Jackman sa kanilang porch. Sa edad na 23, si Cara ay puno ng sigla at larawan ng dalagang may malawak na ambisyon. Mahaba at makintab ang kanyang buhok na nakatali at kumikislap ang kanyang mga berdeng mata sa pagnanais na magbigay ng magandang impresyon. Pinahid niya ang kanyang puting blusa at huminga ng malalim bago pindutin ang doorbell. Binuksan ni Sofia Corin ang pinto na agad nang ngumiti bilang pagbati sa dalaga. Pinapasok niya si Cara, sabay tawag kay Arnold at sa mga bata. Nang magtipo ng pamilya sa sala, agad na napako ang tingin ni Cara kay Arnold. Ang matipuno niyang dating at mapungay niyang mata ang nagpabilis ng kabog ng kanyang dibdib. Ngunit pilit niya itong pinipigil. May pinag-aralan si Cara. Kamakailan lang siya nagtapos sa lokal na universidad na may degree sa child psychology at mataas ang rekomendasyon sa kanya ng ahensya kung saan siya nagmula. Lahat ng kanyang mga character references ay pinuri siya sa kanyang pagiging responsable, pagkamalikhain at tunay na pagmamahal sa mga bata. Habang nakikipag-ugnayan siya sa mga batang sina Lila at Theo, makikita ang kanyang pagkanatural. Agad na naakit ang mga bata sa kanyang pagkamaasikaso at mga masayang gawain na itinuro niya sa mga ito. Humanga sina Arnold at Sofia habang pinapanood nila si Cara na nakikipaglaro sa kanilang mga anak. Nang matapos ang pag-uusap, nakapagdesisyon ang mag-asawa at sa sumunod na linggo, naging personal na tagapag-alaga si Cara sa mga bata pagkatapos ng eskwela at sa panahon ng bakasyon. Nakaramdam si Cara ng kakaibang tuwa dahil bukod sa trabaho ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maging bahagi ng mundo ng mga Corin. Gayunpaman, sa likod ng kaakit-akit na anyo at kahanga-hangang credential ni Cara ay nagkukubli ang isa pa niyang pagkatao. Ang dalaga na kanilang tinanggap sa kanilang tahanan ay magiging sanhi ng isang serye ng mga pangyayari na sisira sa kanilang perpektong mundo. Habang gumaganda ang takbo ng kanilang mga propesyon at estado sa labas ng bahay ay may mga lamat na nagsisimula ng lumitaw. Madalas na nagtatrabaho si Arnold sa opisina hanggang abutin siya ng gabi at mas madalas ang kanyang pagkawala sa mga hapunan ng pamilya kaysa sa mga pagkakataong kasama siya ng mga ito. Ang stress at pressure na dala ng pagbulusok ng kanyang karera ay nagdudulot sa kanya ng mood swings na kanyang pinipilit kontrolin.
Minsan ay bigla na lang siyang nagagalit kay Sofia sa maliliit na mga bagay. Si Sofia, bagamat pilit na nagpapakita ng pagiging kalmado, ay nagsimulang magkaroon ng sama ng loob sa pagkawala ng init ng pakikitungo sa kanila ni Arnold. Inilubog niya ang sarili sa kanyang mga yoga practices at mga volunteer works. Sa labas na nakuha ang kasiyahang unti-unti nang nawawala sa loob ng kanilang tahanan. Ang dating nag-aalab na damdamin sa kanilang relasyon ay humupa at napuno ng tensyon ang kanilang pagsasama. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, pinagsisikapan ng pamilya na panatilihin ang kanilang imahe sa paningin ng iba. Dumadalo sila sa mga neighborhood barbecues na may mga ngiti sa isa't isa at nagsasalita lamang ng mga positibong bagay tungkol sa isa't isa sa kanilang mga kaibigan at kakilala. Sa ganitong komplikadong sitwasyon ng pamilya, pumasok si Kara Jackman. Mabilis niyang napansin ang mga undercurrents ng tensyon at pagkawala ng kasiyahan sa piling ng mag-asawa. Malayang natutunghayan ni Karen ang kahinaan ng pundasyon sa relasyon ng mag-asawa. Habang unti-unti siyang naging bahagi ng kanilang tahanan, nagsimula siyang kumilos sa kanyang sariling kagustuhan. Sa kanyang isipan, si Arnold ay isang asawa at ama na hindi napapahalagahan at nakakulong sa isang pagsasamang walang pagmamahalan. Kasal sa isang babaeng hindi siya nauunawaan. Sa palagay niya, ang mga bata ay nangangailangan ng mas matatag na ina. Isang taong makakapagbigay ng atensyon at pagmamahal na deserve ng mga ito. Sa mga sumunod na linggo, naging halata ang kanyang dedikasyon na mas maging malapit sa mga bata. Tinutulungan niya ang mga ito sa kanilang mga takdang aralin at inaaliw sa mga masasayang gawain na naiisip niyang gawin. Unti-unting umasa si Sofia kay Kara. Nagpapasalamat sa akala niya'y genuine na pagtulong habang sinusubsob ang kanyang sarili sa kanyang negosyo at pagyoyoga ay hinahayaan niyang kumilos ang isang taong maaring makasira sa kanyang pamilya. Ang nooy mababaw lang na atraksyon ni Kara kay Arnold ay lumago sa labis na pagkahumaling habang araw-araw niyang nakakasalamuha at nakikilala ang lalaki. Sinimulan niyang magmatsyag sa lahat ng maliliit na detalye patungkol sa kanyang among lalaki. Mula sa paraan ng pag-inom niya ng kape sa umaga, ang pabangong kanyang ginagamit at mga gusto at ayaw nito. Si Kara ay unti-unting nilalamon ng obsesyon nito kay Arnold. Madalas siyang magtagal sa opisina ni Arnold sa bahay, hinahaplos ang kanyang mga libro at inaamoy-amoy ang kanyang jacket na nakasabit sa kanyang office chair. Kapag naglalaba, hinahawakan niya ng mahigpit ang mga damit ni Arnold. Iniisip kung ano ang pakiramdam na mayakap siya nito. Lagi rin siyang umuuwi ng late. Hinihintay ang pagdating ni Arnold mula sa trabaho para masulyapan ito bago siya umalis. Habang lumalaki ang kanyang obsesyon, lumalaki rin ang kanyang sama ng loob kay Sofia. Sa baluktot ng pananaw ni Kara, si Sofia ay pabaya sa kanyang pamilya. Masyadong nakatutok sa kanyang sariling mga hangarin para pahalagahan ang kahanga-hangang lalaking kanyang pinakasalan. Kinumbinsi ni Kara ang sarili niya na siya ay mas magiging mabuting asawa para kay Arnold at mas mabuting ina sa mga bata. Sinimulan niyang mas aktibong makialam sa mga usapin ng pamilya. Nagbibigay ng mga payo kahit pa hindi naman ito hinihingi. Pinanghihimasukan maging ang diet ni Arnold at edukasyon ng mga bata. Si Arnold na nasisiyahan sa atensyon ay hindi nakita ang mga senyales na ito. Natagpuan na lamang niya ang sarili na tila nasisiyahan siya kapag nakikipag-ugnayan sa kanilang kasambahay. Natutuwa siya sa sigla nito at ipinapakitang pagkagiliw sa mga bata at sa kanya. Nagsimula namang makaramdam ng mali si Sofia. Napansin niya kung paanong madalas na napapako ang mga mata ni Kara kay Arnold habang nasa sulok ng silid. Kung paano medyo matagal ang pagdampi ng kamay ng dalaga kapag may inaabot ito sa kanyang asawa.
Nakita niya kung paano sinubukan ni Kara na gayahin ang kanyang estilo. Bumibili ng halos kaparehong mga damit at ginagaya maging ang ilan sa kanyang mga kilos. Isang gabi, maaga siyang umuwi mula sa yoga class at natagpuan niya si Kara na nakasuot ng isa sa kanyang mga damit. Nakatayo sa harap ng salamin sa master's bedroom. Lubos na humaling sa kanyang pantasya si Kara kaya hindi niya napansin ang pagpasok ni Sofia. Tila nawala sa sarili si Kara at nakipagtitigan pa kay Sofia sa salamin bago ito kumilos na parang natataranta at humihingi ng paumanhin. Bilang pagdadahilan, sinabi niyang natapunan ng kape ang kanyang damit na suot kung kaya't naroon siya sa silid para maghanap ng damit na pwedeng ipambihis. Hindi naman napaniwala si Sofia dahil na rin sa kanyang mga hinala at halatang pagsisinungaling ni Kara. Sinubukan niyang sabihin kay Arnold ang bagay na bumabagabag sa kanya, ngunit tumugon si Arnold ng hindi maganda at sinabing walang kahulugan ang mga nakita niya at nag-overreact lamang ito. Ang pagbabaliwala ni Arnold sa hinala ng asawa ay lalo lang nagpasiklab sa hidwaan sa pagitan nila na ikinatuwa naman ni Kara. Early 2018, nagsimulang maging erratic ang mga kilos ni Kara. Nagpanggap ito na aksidenteng makakasalubong si Arnold sa bayan, sa mga coffee shops, at napapadaan maging sa gym kung saan nag-workout ang amo. Gumawa siya ng mga problema sa bahay na nangangailangan ng atensyon ni Arnold na lumilikha ng mga dahilan para sila ay magkasama. Sa pag-iisa, ang mga pantasya ni Kara ay naging madilim. Inimagine niya ang isang buhay kung saan wala na si Sofia, kung saan siya ang papalit sa papel bilang asawa ni Arnold at ina ng mga bata. Ang linya sa pagitan ng pantasya at realidad ay nagsimulang maghalo sa isip ni Kara dahil sa obsesyon. Handa na ngayon si Kara na gawin ang lahat upang gawing realidad ang kanyang baluktot na mga pangarap. Plinano niya ang isang trahedyang gugulat sa lahat. Ang sandaling nagtulak kay Kara ay nagsimula nang magplano ang pamilyang Corin ng isang weekend getaway para ipagdiwang ang nalalapit na ika-10 anibersaryo nina Arnold at Sofia. Si Kara, na inatasang maiwan upang bantayan ang bahay, ay gumawa ng paraan upang kailanganin ang kanyang presensya sa biyahe para tulungan ang mga bata. Natupad naman ito at habang nag-aayos sila sa marangyang lake house, ramdam ang tensyon sa pagitan nina Arnold at Sofia. Sa wakas ay sumabog ang pagtatalo na ilang linggo nang nakaamba. Si Kara, na naglakad kasama ang mga bata upang bigyan ng privacy ang mag-asawa, ay bumalik. Nakita nito si Sofia na umiiyak at si Arnold na umalis upang magpalamig. Sa sandaling iyon, nakita ni Kara ang kanyang pagkakataon. Inaliw niya ang mga bata. Inihiga sila sa kama gamit ang mga nakakaaliw na salita at mga pangako ng masayang activities kinabukasan. Pagkatapos, hinanap niya si Arnold at nakita niya itong umiinom ng whiskey sa dock ng lawa. Lumapit si Kara kay Arnold at nagpanggap ito na naroon para makinig at dumamay. Nakinig siya habang sinasabi ni Arnold ang kanyang mga frustrations sa kanyang marriage. Habang lumalalim ang gabi at unti-unting tumatalab ang whiskey kay Arnold, lalo pang lumabas ang kahinaan niya at ibinahagi niya kay Kara ang kanyang mga pagdududa, takot at kalungkutan. Sinamantala ni Kara ang sandali. Yumuko at hinalikan siya. Sa maikling sandali, tumugon si Arnold bago biglang umatras at tila nagulat sa nangyari. Natigil ang kanilang usapan at pinagsabihan ni Arnold si Kara sa kanyang naging aksyon. Nakiusap naman si Kara na wag na sana siyang alisin sa trabaho dahil napamahal na sa kanya ang mga bata at wag nang ipaalam kay Sofia ang nangyari. Bagamat dismayado ay pinagbigyan na lamang ni Arnold ang hiling ni Kara dahil malapit sa kanya ang mga bata at baka hindi kayanin ng mga ito kung aalis siya. Pagsapit ng umaga ay nakipag-ayos si Arnold sa asawa at hindi na sinabi pa ang nangyari sa kanila ni Kara nung gabi. Ang pangyayaring ito ang sumira sa ilusyon ni Kara. Napagtanto niya
na sa kabila ng mga problema sa kanilang kasal, nakatuon pa rin si Arnold kay Sofia at sa kanilang pamilya. Ang realization na ito, sa halip na pumigil kay Kara, ay lalo lamang nagpalakas ng kanyang loob. Sa kanyang baluktot na lohika, naisip niya na ang tanging hadlang sa pagitan niya at sa buhay na nais niya ay si Sofia. Sa biyahe pabalik sa Oak Ridge Lane habang pinapanood ni Kara sina Arnold at Sofia na magkahawak kamay, nagsimula siyang bumuo ng plano. Isang plano na tuluyang mag-aalis kay Sofia. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nang isinagawa ni Kara ang kanyang malagim na plano. Ang unang naging hakbang ni Kara ay mangalap ng impormasyon. Maingat niyang siniyasat ang buong bahay ng mga Corin habang wala ang mga amo. Kinukuhaan ng larawan ang mga dokumento, tinala ang mga schedule at naghanap ng anumang magagamit niya. Partikular niyang binigyang pansin ang rutina ni Sofia. Sinusubaybayan ang kanyang mga pagdating at pag-alis. Sunod, sinimulan ni Kara na ikondisyon ang utak ng mag-asawa. Kunwari ay hindi sinasadya niyang binabanggit na nakita niya si Sofia na nakikipag-usap sa isang lalaking estudyante ng yoga. Sinusubukang magtanim ng mga pagdududa sa isip ni Arnold. Hinihikayat rin niya si Sofia na tanggapin ang mas maraming klase at responsibilidad sa kanyang studio. Sa mga bata, nagbibitaw siya ng mga pahapyaw na komento at pinalalabas na binabaliwala ng kanilang ina ang kanyang responsibilidad sa kanila at idinidepende ito sa katulong. Unti-unti niyang sinisira ang pananaw ng mga bata sa kanilang ina. Habang umuusad ang kanyang plano, gumawa si Kara ng mga hakbang upang magkaroon ng alibi. Nag-enroll siya sa isang panggabing klase sa lokal na community college. Nakipagkaibigan siya sa iba pang mga babysitter sa kapitbahayan. Tinitiyak na may mga taong makakapagpatunay sa kanyang karakter at kinaroroonan. Isang mahalagang bahagi ng plano ni Kara ay may kinalaman sa teknolohiya. Gamit ang kaalaman mula sa maikling panahon niya sa IT noong kolehiyo, nag-install siya ng spyware sa mga computer at telepono ng pamilya. Nagbigay ito sa kanya ng access sa mga email, mga text message at maging sa mga lokasyon ng GPS. Ginamit niya ang impormasyong ito para malaman kung nasaan ang mga amo at kung ano ang kanilang ginagawa. Sinimulan din ni Kara na bahagyang baguhin ang kanyang itsura. Binago niya ang kulay ng kanyang buhok na tila hawig kay Sofia. Nagsimulang magsuot ng mga damit na katulad ng estilo ng babaeng amo at inaral din ang mga gestures nito. Habang papalapit ang araw na pinili niya para sa katuparan ng kanyang plano, naging mas matapang si Kara. Humiram siya ng mga gamit kay Sofia. Isang scarf, isang piraso ng alahas, mga bagay na may halaga sa kanyang plano. Nagsimula rin siyang mag-ipon ng mga supply, mga disposable na guantes, mga produkto ng paglilinis, at isang set ng damit na kapareho ng balak niyang suotin sa itinakdang araw. Bagamat napansin ng mag-asawa ang bahagyang pagbabago sa itsura ni Kara, itinuring na lamang nila ito bilang pag-eeksperimento ng mga kabataan. Ang kanyang mga tanong tungkol sa schedule ng pamilya ay itinuring nila bilang pagiging masigasig. Kahit ang kanyang paminsan-minsang kakaibang ugali ay iniugnay sa stress ng sabay na pagtatrabaho at pag-aaral. Ang mga Corin ay nanatiling walang kamalay-malay sa panganib na uusbong sa kanilang tahanan. February 2018, isang ordinaryong araw para sa karamihan, ngunit para kay Kara Jackman, ito ang araw na magbabago ng lahat. Ang araw na sa wakas ay maaangkin niya ang buhay na sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Dumating si Kara sa bahay ng mga Corin ng maaga. Binati niya si Sofia ng may ngiti. Pinag-usapan ang schedule ng araw na parang ito ay isang pangkaraniwang umaga. Si Arnold ay umalis na papuntang trabaho at ang mga bata ay inihatid na sa eskwela. Lahat ay ayon sa plano. Habang naghahanda si Sofia na umalis para sa kanyang yoga class, ginawa ni Kara ang kanyang hakbang. Inalok niya si Sofia ng isang smoothie.
Sinasabing ito ay isang bagong recipe na natutunan niya na makadadagdag umano ng enerhiya. Si Sofia na health conscious ay malugod na tinanggap ito. Ang hindi niya alam, ang smoothie ay may halong malakas na pampatulog na nakuha ni Kara sa ilegal na paraan. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang makaramdam si Sofia ng pagkahilo. Si Kara na kunwaring nag-aalala ay iminungkahing mahiga muna siya sandali. Habang nawawala ng malay si Sofia, ang maskara ng pag-aalala ni Kara ay nawalaan. Napalitan ng malamig na determinasyon. Nagpalit si Kara ng damit na kapareho ng suot ni Sofia. Pagkatapos, nag-makeup ito upang gayahin ang itsura ng amo sa malayuan. Tinipon niya ang personal na gamit ni Sofia, ang kanyang cellphone, susi at pitaka. Sunod ang pinakamahalaga at nakakagambalang bahagi ng kanyang plano. Maingat na inilipat ni Kara ang walang malay na katawan ni Sofia sa trunk ng kanyang sariling kotse. Pagkatapos, nagmaneho siya suot ang disguise na siya ay si Sofia. Nagtungo siya sa isang abandonadong bodega sa labas ng bayan. Bago pa man tuluyang maisagawa ni Kara ang masamang bala kay Sofia, dumating sa lugar ng insidente ang isang kotse na nakasunod pala sa kanila mula nang sila'y umalis ng bahay. Ang kotseng ito ay lulan ang mag-asawang Donovan at Humphrey Bellman. Ang mag-asawa ay may nakatakdang appointment kay Sofia ng araw na yon, ngunit dahil hindi nag-ring ang telepono ni Sofia, ay minabuti na lamang nilang sundan ito sa kanyang bahay. Ngunit nang makarating doon ay natanaw nilang papaalis ang kotse ni Sofia. Sinundan nila ang kotse at pilit nilang binubusinahan. Ngunit tila hindi ito naririnig ni Sofia na nagmamaneho ng sasakyan, kaya't sinundan na lamang nila ang kotse hanggang sa ito ay huminto sa isang abandonadong bodega na ipinagtaka naman ng mag-asawa. Nang makapasok sa bodega ang sasakyan ni Sofia, ay ipinarada ng mag-asawa ang kanilang kotse sa kalsada. Nagtungo sila sa lugar na balot ng katahimikan. Sa mga oras na yon ay hinihila na ni Kara ang katawan ni Sofia sa loob ng bodega, suot ang kanyang disguise. Nang makarating naman ang mag-asawang Bellman ay nadatnan nila ang kotse na nakabukas at wala ng tao. Sumunod sila sa loob ng bodega at doon na nila natuklasan ang nakahigang babae sa lapag na kinilala nilang si Sofia Corin at isang babaeng nakasuot ng kapareho ng kay Sofia habang dala ang isang galon ng kung anong kemikal. Ito ay si Kara na dapat ay isasagawa na ang tuluyang pagdispatcha kay Sofia. Nang makita ng katulong ang mag-asawa ay kitang-kita ang gulat sa mukha nito. Ayon kay Donovan, ay agad niyang kinuha ang isang matigas na kahoy upang magsilbing proteksyon nilang mag-asawa habang inuutusan niya si Humphrey na tumawag ng pulisya. Napako naman sa pagkakatayo si Kara at hindi alam ang gagawin. Nang suguri na siya ni Donovan ay napaluhod na lamang ito sa pagmamakaawa na huwag siyang isusumbong sa pulisya na hindi naman pinakinggan ni Donovan. Ilang minuto pa ang nakalipas ay dumating na ang ilang mga police mobile na agad na rumisponde sa lugar ng insidente. Kasunod nito ay ang ambulansya na agad namang kinuha si Sofia. Tiningnan ang kanyang pulso at mga vital signs at mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital. Samantala, dinakip si Kara sa tulong na rin ng mag-asawang Bellman na inilahad sa pulisya ang kanilang natuklasan. Bagamat nagmamakaawa ay wala namang nagawa si Kara kundi sumama sa mga otoridad sa istasyon ng pulisya. Samantala, nakarating na rin kay Arnold ang balita na dali-dali namang nagtungo sa ospital bago tingnan ang kalagayan ng kanyang asawa. Sa kabutihang palad ay nagising si Sofia, bagamat wala itong matandaan sa anumang nangyari dahil pakiramdam niya ay nakatulog siya ng matagal. Sinabi ni Arnold ang mga natuklasan mula na rin sa mga otoridad na rumisponde at labis ang pagkabigla ni Sofia. Bagamat nakaranas ng trauma ay hiniling naman ng mag-asawa na makauwi na agad upang makita ang mga anak na galing pa sa eskwela at masiguro na sila ay ligtas rin sa anumang panganib. Naging maugong ang balita ng pangyayari sa komunidad, bagamat walang nangyaring masama sa pamilya Corrins at sa mga bata, ay labis naman ang naidulot na trauma nito sa kanila.
Nagpasalamat naman ang mag-asawa sa tulong ni Donovan at Humphrey Bellman dahil tinatanaw nilang utang na loob ang pagkakaligtas ni Sofia. Samantala, sa umiiral na investigasyon ng pulisya ay patuloy na itinatanggi ni Cara na may masama itong balak kay Sofia at sa pamilya Corrins. Kahit pa lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanyang plano, ay sinikap nitong itago ang takot sa hinaharap nitong posibleng pagkakabilanggo. Ang mga kemikal at mga equipment na nakita sa lugar ay mga kagamitan na may kinalaman sa forensics upang maitago ang anumang bakas o ebidensya ng krimen na hindi na nagamit pa ni Cara. Kalaunan, dahil sa pressure mula sa pulisya ay napilitan ding umamin si Cara sa tangkang pagpatay kay Sofia. Ayon sa kanya, labis ang kanyang nararamdamang inggit dito. At sa palagay niya ay mas deserve nito ang mabuhay na meron ang babae at pakiramdam din umano nito ay hindi na mahal ni Arnold ang kanyang asawa at natatakot lamang itong hiwalayan ito. Tinanong ng mga pulis kung ano ang eksaktong plano ni Cara ng araw na yon at doon niya inilantad na plano niyang paslangin si Sofia at huwag mag-iwan ng bakas ng kanyang pagkawala. Pagkatapos niya umano itong idispatcha sa bodega ay isasakay niya ang katawan sa sasakyan at balak niya umano itong palubugin sa lawa na malapit sa bodegang yon upang tuluyan ng hindi makita si Sofia at mapalitan niya na ito sa puso ni Arnold at ng kanilang mga anak. Sa patuloy na pagsisiyasat, balak niya umanong palabasing naglaya si Sofia at nakipagkita sa lalaking tunay niyang iniibig at hindi na siya muli pang babalik. Pagkalipas ng ilang buwan, noong Mayo 2018 ay nagsimulang litisin ang kaso ni Cara Jackman. Pinagdebatehan sa korte ang estado ng kanyang pag-iisip, ngunit sa huli ay nakita na siya ay nasa hustong kakayahan upang malaman ang tama at mali. Ang kanyang mga naging pag-amin at ang mga patong-patong na circumstantial at forensic evidences ang ginamit upang idiin siya sa krimen. Sa huli, si Cara Jackman ay napatunayang nagkasala ng first-degree attempted murder at hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo nang walang posibilidad ng parole. Samantala, unti-unti namang bumangon ang mag-asawang Corrins mula sa traumatic experience dahil sa pagpapatuloy sa isang taong hindi nila lubusang kilala. Itinuturing ni Sofia ang kanyang mga oras bilang second life at dahil dito ay mas pinagtuunan niya ng oras ang kanyang mga anak at pamilya. Hindi na rin sila kumuha pa ng kasambahay mula ng mga panahong yon dahil naging hands-on na si Sofia sa bahay, lalo pa sa kanyang mga anak at kay Arnold. Ang kasong ito ay magpapaalala sa atin kung gaano kapanganib ang magtiwala sa mga taong hindi natin lubusang kilala. Ang buhay natin ay iisa lamang, kung kaya't ating suriing mabuti ang mga taong pinapapasok natin sa ating mga buhay kung ayaw nating sila rin ang maging mitya ng ating wakas. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel. At kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.